Hey folks, so patulog na ako and malamang lunch na ang magising. So, we need to talk about this muna. There is this girl named Daniela Charlize and you might be wondering, hala, bakit siya sobrang viral ngayon sa Facebook? Well, ganito kasi yon. Di umano ay sumakay siya sa Grab at pagkasakay pa lang daw niya, may narinig na siyang mga squishy sounds and stuff. Then, basically, alam niyo na yung term na yun, lulu. 'Di ba? Hindi ko na sabihin ko ano yun. Sige, master something. Yun na yun. Naglulu daw ang Grab driver. But here's the catch. Si Grab driver kasi ay sumagot na. So, si Kuya, bukod sa ang daming testimonial sa comments niya na sinasabi talaga na wala siyang ganong ugali is he pointed out that he's fat. And because he's fat, there's kinda, difficult to breathing. So, yung narinig daw ni girl siguro ay yun. And, he's actually very polite when he said this. And, alam mo yun, dahil nga dun sa mga nag-viral yung unang post and na-compare nga yun dun sa ano alam niyo naman yung nangyari sa movie dati, 'di ba? Yung girl na na-hold up tapos hindi raw. Tapos ito nga, yeah. So, basically, walang nangyaring ganun and he denied na nag-sorry daw siya kasi kini-claim nitong Daniela nag-sorry daw siya. Na actually, even if it's true na nag-sorry siya, it doesn't mean na guilty. Kasi pwede namang mapapanik ka eh. 'Di ba? Pwede kang mapapanik eh. Lalo na kung non-confrontational kang tao na parang to end this na lang, okay, sorry po. Doesn't mean na nangyari. So, yan, si kuya nga, sinasabi niya na hindi nangyari. And, yung Grab actually kawawa, yung si kuya kasi yung sinuspindi siya agad. And, yun nga, parang kahit investigation, ganyan, parang tanong, who's gonna pay for that? Yung mga days na hindi siya makaka-work, 'di ba? If it turns out na wala talaga siyang kasalanan. Then itong Daniela, may hearing na daw yata agad kahapon kasi pumutok yan umaga eh. Kasi parang nangyari yan the other night or something. Yeah. So, sabi nung kapatid ni Kuya Grab sa comment section, pala hindi ko mahanap yung actual pero marami nagsasabi sa Reddit na nakita nila eh. Yun nga, hindi daw pumunta si Daniela. So, parang, tapos ngayon nag-lock na siya, which is inaano nga ng mga tao, if you're so confident na sa sinasabi mong ito yung nangyari, 'di ba? And by the way, alam ko nabanggit niya meron siyang kasama. And never nag-comment yung kasama niya na umagree na o ganito talaga yung nangyari. So, yun lang. Sana lumabas talaga yung totoo kasi sobrang nabanggit ko to sa ex eh. Ang malala kaysa sa maging biktima ng mga ganito, 'di ba? Like 'di ba, the RAPE word, the sexual harassment or kung ano mang kind ng anything lalo na kung anyway sa mas malala kaysa sa pagiging victim is ma-victimize ka dahil sa baling bintang. Kasi grabe yun eh. Imagine niyo kung hindi niyo talaga ginawa. 'Di ba kahit si kuya, kahit sabihin mo overwhelmingly parang kumampi kay kuya yung mga tao, there are still people na iisipin pa rin na posibleng isipin na ay baka ginawa niyo yun. 'Di ba? Na paano kung hindi talaga niya ginawa? Sobrang kawawa si kuya. So this is not even about Daniela and kuya. This is about bandwagoning na sana muna pinapakinggan both sides. Lalo na kung ganyang harassment issue, mga ganyan. Kasi uso ngayon, di ba, ang dami nga nagkasuhan sa showbiz. Sana ganun. Di ba, na pinapakinggan talaga. Kasi tandaan nyo, kapag binash nyo agad yung isa, parang pwede sila ma-disorient din nila ma-explain na maayos or totally mag-clam up sila, hindi sila mag-explain. And yung mga tao naman sasabihin, ay tahimik kasi guilty. 'Di ba? Kawawa naman yung tao. Hindi naman lahat at si kuya, in fairness kay kuya, kahit parang hindi naman siya, alam mo yun, tipong pala, based sa post niya, na parang, hindi nga siya parang sobrang galit dun sa Daniela or whatever, kung ako yun, galit talaga ako. Pero, yun, hindi naman lahat kagaya ni kuya na kaya mag-post ng ganyan. What if yun na pagbintangan mo is tahimik na tao?
'di ba? Yung introvert talaga na hindi nagaganyan. So, daming possibilities. What if ano, 'di ba, sobrang pressure sa kanya, nag-ano siya or something. What if may, 'di ba, sorry for the word, tarantado na kapitbahay sa kanila na sobrang obsessed with justice tapos sinunog yung bahay nila dahil sa ginawa mo, 'di ba, Daniela, nakakaloka lang. So, yun lang. Oh, by the way, Daniela, congrats. Ikaw ang humabol para sa corona ng January.